The Spirit of God was there from the beginning, before the world began, the power through which God created everything. The Spirit of God was there when Christ was born. When he was crucified, the power by which Christ was resurrected. The Spirit of God was there when 3,000 received him, when he became the direct access to God's holy throne. The Spirit of God is there, tugging on your heartstrings, urging you to follow Jesus, asking you to trust, even though you cannot see. The Spirit of God is here, your comfort in trouble, your seal for eternity, your breath of life, your joy unspeakable. He is life, Father, Son, and Holy Spirit. ating bahay-sambahan na dumalo sa umagang ito. Praise God. Marami po tayo, not the usual taring service. Amen. Salamat po. And salamat rin po sa ating mga friends online. Miss namin kayo rito. Ayun, you can still join us tomorrow and sa Friday po. Ayun, hallelujah. Before we start po, let's mayo po tayo lahat for a short prayer. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. We bless your name, Lord God. We honor you this day. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa umagang binigay niyo sa bawat isa. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na dumalo, Lord God, sa taring day na ito. Naway katakpuin niyo lamang po ang bawat isa. Ito po, holiday ngayon, but still they choose to be in your presence, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Naway, ang init ng iyong presensya, Lord God, ang aming maramdaman, Lord God. Sa umagang ito, maging
maging sa mga succeeding tarrying nights. Dalangin lamang po namin ang anumang balakid, Lord God, ihawi niyo lamang po, Lord God, upang makapagsamba kami sa inyo, Lord God, ng buong freedom, Lord God. And we just pray that your presence, Lord God, ang madaan sa bawat isa, Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord God. We honor you in the mighty name of Jesus. Amen. Tayo po yumawi. Sa bawat umagang kay ganda, simula magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at tumabay, wala sa iyo may papantay. Sa bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at tumawid na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ngiti. Mula sa labi ko nagpupuri, mula sa labi ko nagpupuri. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at tumabay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw ang nagbigay ng kulay, wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko Ikaw kumilos at tumabay, wala sa iyo may papantay. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa.
Hallelujah, hallelujah. Oh yes, O Lord God. Purihin ka, O Panginoon Diyos, aming manlilika. Panginoon, salamat po, Lord God, sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Lord God, kung saan tinipon-tipon mo ang iyong mga anak, Panginoon, upang magdulog sa inyo, Lord God, magbigay sa inyo ng papuri at pasalamat, Lord God. Lord, unto this service, O Lord God, we dedicate this unto you, Lord God, as we study your word, Lord. O Holy Spirit, we praise you, Lord God. We invite you, Panginoon. We declare na kayo po, Panginoon, ang aming unseen and yet ever-present guest, Panginoon. We praise you, Lord God. Hayaan niyo, Panginoon, sa gawaing ito, Panginoon. Tanging ang pangalan mo lamang ang may taas. Lukuban niyo po, Holy Spirit, ang inyong mga anak. I pray, Lord God, na hawakan mo ang inyong lingkod na magde-deliver ng inyong message, Panginoon. Na ang tanging itatanghal, Lord God, ay yung pong inyong mga katuruan, yung inyong pong mga mensahe, Panginoon, for the edification of the church at para po sa inyong karangalan, Lord God. Minsan pa, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, karangalan, kalhatian sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Nakakapo na po lahat. Salamat po sa worship team. So, surprise. No? Sabi na ko, ito na naman to. Siguro tagal na naman ito. No? Sige po, magandang araw po sa ating lahat. No? Welcome po sa panibagong buwan at sa unang araw of our series ng Taring for this month of May. No? Ngayon po ay sa patuloy na paghahanda natin sa ating mga sarili para po sa nalalapit na camp service, we will be discussing on the topic ng Christian living. Noong pong March, nakarinig tayo ng mga preaching about the cross para i-remind sa atin yung sacrifice ng ating Panginoon at kung ano ang ating identity with God. Tapos last month, April, patungkol naman sa Holy Spirit, yung ating dependence sa Kanya at how He equips the church. At ngayon po, ngayong May, we will put into practice, no? I-apply po natin yung ating pong mga natutunan. So, ang aking pong text for this day ay
sa Philippians chapter 2 verses 12 to 16. Samahan niyo po ako sa pagbasa. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is God who is at work in you, both to will and to work for his good pleasure. Do all things without grumbling or disputing, so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach, in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to glory, because I did not run in vain, nor toil in vain. Diyos na magpuri sa pagbasa ng kanyang salita na ating ipapahayag ngayon. So, ito pong letter ni Paul sa Ephesians ay may tatawag na may sasama sa tinatawag na mga prison epistles. Kasi ito po isinulat nung si Paul po ay nasa kulungan. Meron mga nagsasuggest na siya ay nakakulong sa Ephesus or Caesarea. Pero for the majority, they concede na ito ay mas malamang sa Rome. Ito pong Philippi actually ang unang European city na evangelize ni Paul during his second missionary journey. Sa Europe, ito po ang unang city. At maganda ang pagtanggap sa kanya. No? Wala po siyang problema sa Philippi. Actually, bukod tanging itong Philippians, itong Epistle to the Philippians, ay wala po itong, hindi niya pinapagalitan ng church, no? Hindi gaya ng Corinthians at sa Galatians. So, maganda po kasi ang suporta ng Philippi church, ng mga Philippine church sa kanya. No? Kaya, ito matatawag na napaka-personal. Ito pinaka-personal na sulat na parang talagang nangungumusta lang siya. Meron din pong konting admonition, pero bahagya lamang, no? Actually, ang majority ng pagsusulat ni Paul sa Philippians is actually to encourage them at kamustahin. No? Ano po ang kanyang ini-implore? Ano ang pamanikan ni Paul sa Philippians? Well, sabi po niya, gusto niya na sila ay continue to be diligent in faith. Magpatuloy lamang sa kanilang pananampalataya. Kung anong kanilang simulan, ipagpatuloy nila. They strive to do better, to reach out. No? Actually, yung team ng Philippians is doon po umiikot. To persevere, magpatuloy sa faith. To be united, acting out of love, service, and humility. Sinabi po niyan dun sa verses 2 and 4 of the same chapter. No? Sabi niya po, no? So then, ano yung so then? Therefore, saan po nakakanot niyan therefore? Doon po sa una niyang binanggit earlier. Na sinasabi ko, yung pong kanilang pagiging united. Na maging humble. Huwag isipin ang sariling kapakanan at instead, yung kapakanan ng iba. Huwag niyang iigit yung kanilang mga privileges, yung kanilang mga rights. And in that regard, ang ginawa niya example ay si Jesus. Na, bagamat Diyos, hindi niya ginamit ang kanyang pagka-Diyos. Hindi niya, by the way, hindi inalis ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Nandun pa rin sa kanya. Hindi natanggal yon. Ang ginawa niya, idinagdag niya yung humanity at yun ang pinairal niya. Diyos pa rin siya, pero nasa background. Hindi ko pwedeng alisin yung pagka-Diyos sa kanya eh. Because that is His nature. Pero nasa background lang muna, nag-focus ang kanyang present, yung humanity, yung kanyang human side.
Sa verses 5 to 9, sinabi ni Paul ang mga katangian ni Jesus. He is the epitome of humility. Ngayon, the church should have the same disposition, the same temper, the same patience, the same characteristics as Jesus sa pagiging humble. So, anong sabi niya? Ni Paul, ngayong wala na ako, kasi nasa prison nga siya, di ba? Kung sinusunod niyo ako dati, gawin niyo rin hanggang ngayon. Ipagpatuloy niyo ang pagsunod. Continue to be obedient. Anong sabi sa verse? Brother Dave, yung uling verse, yung first verse, balikan nga. Ano sabi sa yung una? So then, my beloved, dali po just as you have always obeyed, not as in my presence, but now much more. So, wala na ako, ipagpatuloy niyo pa rin. No? Para pong halimbawa, di ba, sa mga nagmamaneho, nung kayo po ay tinuruan magmaneho, siguro ng inyong mga ama, ng inyong father, ng inyong mga kuya, o kay instructor. Di ba sa una, panay, lahat na itinuturo sa inyo. Pero, unti-unti, as you go along, yung pag-control, binabawasan niya, pinapabayaan na niyang ikaw na ang diskarte. Ikaw naman, siyempre sa una, titingin ka sa kanya kung tama ba itong ginagawa ko. And then, pag inapagsama, okay, approve, tutuloy mo. Di pa ba? Hanggang sa unti-unti, naging independent ka na, kaya mo nang magmanayo mag-isa. Nakita niyo yung analogy? Yung po sinasabi ni Paul na dati, nakatingin kayo sa akin, ngayon, kahit wala na ako, yung itinuro sa inyo, pagpatuloy niyo lang. Continue to grow. Continue to persevere. And to do it, you have to work out your salvation. Yun. Sabi, teka muna, ano ang relationship ng humility sa salvation? Di ba, pinag-uusapan natin humility, ba't napunta sa salvation? Kasi po, di ba, para ka ma-save, dapat nandun yung element of humility. We cannot be saved without being humble. Diba? Bakit tayo na-save? Because we repented of our sins. Paano tayo nag-repent? Inamin natin na tayo mahina. Paano natin ginawa yun? Kailangan maging humble tayo. Because you cannot repent, you cannot admit na ikaw ay makasalanan hanggat hindi ka nagiging humble. Yung po sinasabi ni Paul, pagpatuloy nyo. Work it out. Ngayon, alam ko, mga iba sa inyo, narinig na itong katuruan nito, pero for the sake of those na hindi pa ulitin ko, ang sinasabi ni Paul is work out, hindi work for. Because we can never work for our salvation. Hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ang sabi po ni Paul, work out. Sa mga nag-gym, bakit kayo nag-work out? Para ba magka-muscle? Hindi po. Para ilabas yun. Meron na po tayong muscle. Kaya tayo nag-work out para ilabas yun. Ang salvation natin, meron tayong salvation. Pero hanggat natin i-work out, nakatago yun. So, ang sinasabi ni Paul, ilabas natin, work it out, i-reflect ng buhay natin kung ano ang ating katayuan. Ngayon, bakit kailangan pa? Di ba, save na nga ako nasa akin salvation. Ano pa ang kailangan i-work out? Mga kapatid, mga minamahal, meron pong 3 dimension ang salvation. Past, present, future. Yung past muna. Yung past ay yung panimula natin. Once upon a time, tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. Nabubuhay tayo sa dilim. Pero when we accepted Jesus as Savior, when we repented, we have been transformed. Yun ang ating born-again experience. Yun ang first point of salvation.
Tumang tinanggap natin si Jesus, tayo po na-save. Na-transfer tayo from the kingdom of darkness to the kingdom of light. May mga tao na mag-a-accept bago malagato ng hininga, bago matigok, yung mga ganon, pag sila tumanggap, automatic, sa langit na sila. Pero karamihan sa mga tumanggap, gaya natin, ay buhay pa. Which brings me to the second point, yung present dimension. Tayo ay patuloy na sinesave ng Diyos. We are in the process of being continually cleansed by God from sin. Bakit? Because nabubuhay pa tayo in this fallen earth. Nagkakasala pa tayo. Hindi, although pinapasal tayo dati, as we go along through life, hindi tayo magkamali. Sasabit pa rin tayo. And God is cleansing us from dun sa amin pong mga transgressions. When we come before God, when we seek forgiveness, pinapatawad niya tayo. Kaya it is an ongoing process. Magpapatuloy yung cycle na yan. Makakasala tayo, hingi tayong tawad, patawarin tayo. It is a continuous cycle hanggang we reach yung final stage ng ating salvation, yung future na ating minimithead at ating pupuntahan. When we will also be glorified. When even our bodies will be glorified, doon na tayo pupunta sa langit. No. And sabi, ano ba naman yan? Ang hirap naman pala maging saved. Kala ka ba, tumanggap ka lang, saved ka na, okay na? Hindi po. Actually, madali ang masave eh. Libre po ang salvation, ha? Ito sinasabi ko, libre ang salvation. Walang bayad. Free for now. May promo po eh. For now, libre salvation. Kasi darating yung panahon, ang salvation is pagbabayaran na. Sa tribulation, those who will be saved might pay it with their lives. Pero sa ngayon, ang salvation is free. Promo nga po eh. Pero yung maintenance, yung pong ating kailangang bayaran. No? Kasi pag hindi natin binayaran ang mga maintenance fee, ba makancel? Pwede bang makancel pwede bang mawala yung ating salvation? Pwede bang mawala? Pwede bang mabura? Hindi ko alam na, pero sabi sa Revelation, di ba? Ang sabi ng Jesus, doon sa mga nag-persevere, I will not remove them from the book of life. So hindi hindi sa akin to. Inuulit ko lang yung nababasa ko sa Bible. Yun ang sinabi sa Bible eh. So, yun po, no? The Bible teaches eternal security. But at the same time, it also teaches the perseverance of the saints, no? Parang parang hindi atatugma eternal security tapos kailangan ko gumawa ng works. Ulitin ko, salvation is not works oriented. Yun lang evidence of being saved, no? Paano natin i-reconcile yun? Sa totoo lang po, hindi ko rin alam. No? Basta, Diyos na bahala doon. All we can do is accept with faith. Yun eh. Siguro, kasi it shows that God's ways are higher than ours. Hindi po natin kaya explain to. Pero kay God, perfect po yung balance. No? It makes sense. Sa atin siguro hindi natin maintindihan, pero kay God, yun ang tama. At yun ang pinahay sa atin, yun ang ating dapat sundin as followers. No? Sabi nga po, di ba, dun sa, sabi ni Paul kay Timothy, dun sa 1 Timothy 6, chapter 6, verse 12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called. Sabihin, ipagpatuloy mo. Yung nakuha mo na, yung past. Ituloy mo na. You fight for it in the present.
para makuha mo yung prize in the future. So, paano natin, how are we going to work out our salvation? Well, very basic. Very basic lang po, no? Yung tinatin na example of Jesus. Remember yung ating love kay God. Yung call to obedience, di ba? Sabi nga ni Paul, di ba? Ipagpatuloy niyo pagiging obedient. Obedient saan? To the, kung anong inutos ni God. Yung mga principles of Christian living. Because we have the responsibility na gawin yun because we have the resources within us. No? At saka meron tayong revelation from Scripture. Sabi nga, di ba, ang sabi ni Jesus, di ba, huwag tayong magpa-relax relax lang. Broad, wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. But small is the gate and narrow is the path that leads to life. And few find it. So ipag-pray natin na kasama tayo sa those sa mga few na yun na makakatagpo nun. Mukhang mahirap no? Pero alam nyo, kung nakikita tayo, kaya yan. There is a way. More on that later. No? So yun nga, let's work of our salvation with fear and trembling. Anong sabihin ng fear and trembling? Hindi po ito na it doesn't mean na matakot ka sa na nanginginig. It's not the fear of damnation or punishment. Kasi save na nga tayo eh. Pero ano yung fear na to? Ito yung healthy fear na nasa atin in awe of God's holiness na magkaroon tayo ng banal na takot na huwag ma-offend siya, na huwag gumawa ng anumang bagay na to disobey Him. No? Ito yung pagbibigay galang, pagbibigay ng awe at respect sa Kanyang majesty and holiness. Fearing God simply means ayoko siyang i-offend. No? Bakit? Kasi pag siya na-offend, hindi mawawala ang salvation ko, pero kakastiguin niya ako. And more important, hindi maging effective yung ating witness sa mundo. Kasi nga, we are called to make a difference. Tapos, hindi tayo, if we will act differently. So, baliwala yung ating testimony. Hindi tayo maging effective witness sa mundo. Hindi natin yung dala nating pangalan ng Jesus ay hindi na emulate sa ating mga buhay. So, wala epekto yun. We are not being effective. And so, we live in the fear of sin. Talagang nakatatakot ng kasalanan. No? Itong ginawa ng kasalanan, namatay ang Diyos dahil sa kasalanan. Bakit? Because weak po tayo sa ating faith, sa totoo lang. I believe. Walang pera, lahat tayo. Pag ino-offer yung tamang temptation, lahat tayo bibigay. Praise God, hindi pinapayagan ng Diyos yun dahil bawat isa sa atin merong hangganan na kung saan tayo pwedeng i-tempt ng kaaway. It is because of God. God has set that limit. Hanggang dyan ka lang, Satan. Ito mga anak ko, hindi mo pwedeng galawin. Hanggang dyan lang ang pwede mong temptation na ibigay sa kanila. Because God knows us and God is ensuring that we will be protected. Na tayo ay we will last unto the end. Ang key actually dito is the way we face, yung attitude na how we face life. Kasi, di ba, mula pagkabata, tayo ay tinuturuan kung paano maging confident, kung paano maging self-reliant. Di ba? Ang dami, kung titignan ngayon, lalo na ngayon, di ba, maraming mga self-help na books, mga libro, mga instructions, how to do this, how to do that, how to be like that. Di ba? Sino po yung, alam niyo yung Invictus? Sino dito nag-aral ng American
literature ng high school. O, tinuturo ka ba sa high school yun? O, hindi na. Yung kay William Ernest Henley, diyan siguro tinuturo, no? Yung out of the net that covers me, hindi niya alam yun. Sige. Basta ang huling lines nun is, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Alam niyo yun? Yun po ang espiritu at katuruan na pinapairal ngayon, itinuturo sa mga tao na pwede kang maging kung ano ang gusto mo. Because you are the master of your own self. Kaya kasi, bakit ginagawa yun? To combat fear. Kasi ang tao, di ba, pag merong bago na hindi sila sanay, o kaya bago sa kanilang experience, natatakot, ang mechanism is to be defensive against it. Ngayon, ang tinuturo ng society is ihanda tayo para to overcome that. Pero actually, tayo po ay designed na matakot talaga. Why? Because para lagi po tayong magkaroon ng dependence to God. Sa mga pagkakataon na tayo harap sa mga problema, in the midst of uncertainties, of difficulties, and doubt, we will not rely sa ating kakayahan, kundi we rely on God. That is what God wants us to be. Laging dependent sa Kanya. Kasi di ba pag ang nangyayari, tinan niyo po, hindi naman po masama yung turuan ang mga tao maging independent, maging responsible, maging self-reliant. Pero pag sobra na, di ba, it produces na yung effect na magiging conceited, naging arrogant na. Kasi sobra na yung lahat kaya na. Kita nyo ngayon, di ba, lahat na lang, lahat, masyado nang entitled mga tao ngayon, di ba, tayo konting meron lang silang hindi nagugustuhan. Ipopost agad sa social media, aangal agad. Tapos, pag nagkaroon ng mga kagrupo, pag-uusapan ka, ika-cancel ka. Hindi kasi assertive na sila ito ang gusto namin, ito dapat paano naman gusto ng iba? Hindi nababalanse. So, sobrang na ang self-importance. On the contrary, tayo, mga Kristiyano, we have to maintain that attitude na laging dependent on God. We need to recognize na hindi po lahat ng bagay ay kaya nating lutasin. May mga simpleng bagay na God is equipping us to overcome. Pero meron mga bagay na hindi natin kaya mag-isa. Kaya meron tayong church para magtulungan sa isa't isa. Meron tayong Diyos para ating hinga ng tulong. This is to show that anuman ang ating na-accomplish, it is still kay God pa rin po tayo babalik. It is always to Him and Him alone. Kahit sa mga masakit, pag alam niyo pa, pag may sakit ako, pupunta sa doktor. Inom ako ng medicine, ng medication, pero first and foremost, ang hingat ng tulong si God. Bakit? Kasi hindi naman po kumuha kang medicine, mag-take yung medicine, gagaling ka Pwedeng hindi umepekto yung medicine So, first and foremost, you have God as our healer. Pagalingin mo ako. Nawa, mga gamot na to, na kukunin ko, na I will take, will magkaroon ng magandang epekto sa aking katawan. At pag may gagawin tayong problema, hindi tayo mag-rely sa ating kaalaman, sa ating galing. Palagi, God, gabayan mo ako. Kahit alam ko to, baka pwede din tayo magkamali. So, dapat lagi po tayong maging grounded. Always looking to God. With fear and trembling. Hindi dahil hindi tayo ay takutin, kundi because we acknowledge kung sino ang source ng ating strength. At kaya natin gawin yan. Pag may problema, kaya natin natasahin. Why?
For it is God who is at work in you. So, verse 13. Siya po ang nag-work sa atin. Ngayon, we are temples of the Holy Spirit. Nung tayo ay tumanggap kay Jesus, yung Holy Spirit nasa atin na. Ito mo sinabi na po ito ni Paul sa Corinthians. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ang Holy Spirit nasa church. The Holy Spirit resides in us as a church. Also, as individuals. Nasa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. So, whether in the church or as individuals, ang Holy Spirit nasa atin. No? Siya po ang naninirahan sa atin. As wonderful po na meron po tayong mga leaders, no? Salamat po sa ating mga pastora, sa ating mga tagapagturo, sa ating mga leaders at DJ head na gumagabay sa atin, na mga nagmi-minister sa atin. Salamat po sa lahat ng mga yan. No? Dahil because of them, tayo po ay nag-guide. Pero, may but. Sa lahat ng yun, the key to our spiritual progress is the fact that God is in us. Dahil kahit po anong galing ng tagapagturo, kahit anong sipag niya mag-follow up at manalangin para sa'yo, unless God will work in you, in me, in us, hindi po tayo lalago. It has to be activated by God. Si God po ang nag-e-energize sa atin. No? That is why sanctification cannot be deterred. No? Pag ikaw Kristiyano at totoong na sa Diyos, talagang sigurado, masasanctify ka, ma-justify ka. Bakit? Kasi God is working in us. No? Isipin nyo, the immutable, unchanging, majestic, sovereign, powerful, glorious, Holy God, siya po ang may hawak sa atin. So how can we fail? Ang Diyos na lahat ng gawin niya, it is according to His will. The God who accomplishes everything that He wants, who cannot be thwarted, cannot be frustrated. The God who is in control, siya po ang may hawak sa atin. Hawak niya tayo. Paano tayo magpe-fail? Paano tayo dadapa? So sigurado, lalago tayo. Ang kailangan natin, we should be willing. No? Para po ma-accomplish yung ginagawa niya, siya po ay kailangan nating payagan. Kasi, although He is working, meron din tayong free will. No? Yun nga po yung magandang balanse. No? Hindi tayo robot lang na kung ano, kahit na tayo led by the Spirit. Diba? We are led by the Spirit. Pero at the same time, meron din tayong free will. Meron tayong decision. So, we must work with the Spirit, no? As God is working with us. So, we work out and God works in. No? Ngayon po, para po magawa yan, ang Diyos actually ay meron dalawang kaparaanan para ito po yung magawa. No? It is by will and by work. Ito po yung na-accomplish actually ganito, no? By two basic disciplines. The study of the Word and prayer. Hand in hand po yan, no? Hindi imposible po na ikaw ay Kristiyano, totoong Kristiyano, at hindi ka nagbabasa ng Bible, at hindi ka rin nananalangin. Importante po ang Word study, dahil dito makikilala mo ang Diyos mo. Mga instructions niya, malalaman mo. And it will generate the urge to pray. Diba kasi habang nakikilala mo ang Diyos mo, yung Spirit nakikikin sa'yo to worship Him, magpe-pray ka. Kita nyo yung mga, ewan ko, yung mga hindi nagbabasa ng Bible na nagpe-pray. Meron bang ganon? Kita nyo, ano lumalabas?
Ayoko sabihin to, pero someone has to say it. Puro hingi. Bakit? Hindi mo kilala Diyos mo eh. Ano sabihin mo? Puro hingi ka na lang. God, give me this, give me that. Help me. Diba? Kung magpe-pray, kung magbabasa ka ng Bible, actually yung hinihingi mo, nandun na. I-claim mo na lang. So you have to study the Word. Because para man sa ganun, when you pray, hindi sayang oras mo sa kahingi ng mga bagay na meron ka na. And it is indication of a good, healthy relationship. God talking to you through His Word and you talking to Him in prayer. So pag yun ang practice mo, it will lead us to us being mature. No? Mag-grow tayo. At sabi nga kanina, di ba, God works into, merong dalang kaparaanan. Through will and through work. No? Unang-una, yung will. Ano yung will? Binibigyan tayo ni God ng discontent, no? Of the imperfect nature na inherent within us. Yung pagiging diskontento. So hindi po ibig sabihin na hindi po ibig sabihin na hindi ka kontento sa iyong circumstance sa buhay, yung mga ano yung condition mo, kung saan ka tinawag ng Diyos. Hindi po 'yun, no. Yung discontent because of our sin. Yung convicting work of God in us, in-stir up yung ating sa mga spiritual inner being to be discontent about our sin. Sino na rito yung mga nagkakasala pa? Okay, so, ang dami palang hindi, no? Pero sa mga, kasi kami mga makasalanan, no? In-explain ko na sa mga hindi nakakasala. Sa kami makasalanan, may point na dumarating. Actually, may point na na doon lang sa mga nakakasala. Hindi nyo ba naranasan hindi nyo ba naramdaman na yung, na kayo, yung suyang-suya na kayo sa inyong kasalanan na gusto mo nang talagang alisin, gusto mo talagang magbago, gusto mo talagang yung talagang lagi na lang, this is the same sin that you are committing, no, lagi yung dadadapa, no? Parang nahihiya ka na sa Diyos, Lord, eto na naman ako, it's the same sin, na ako, exasperated na ako, no? Naranasan niyo ba yun? That is yung discontent that God is working in you. Yung talagang gusto mo talagang magbago, gusto mo alisin talaga yon sa buhay mo. Yung sabi nga ni Paul sa Romans, woe is me, di ba? Yung ayaw kong gawin, nagagawa ko, at yung gusto gawin, hindi ko magagawa, di ba? Yun ang holy discontent na God is convicting us. It is the work of the Spirit. Inaano tayo para kinoconvict tayo kung anong mali sa atin, kung anong ating dapat alisin sa atin. And at a healthy Christian, although nagkakasala, is against that. Which will lead ngayon to yung second portion, yung work. Una yung will and then yung work naman, yun naman aspiration toward something better. Dahil alam mong ganito ka, kailangan gumawa ka ng paraan, gumawa ng bagay para makalis doon. Di ba? A desire for something that's pure, no? And holy and righteous, to be like Christ. Siya ang ating model. Gusto siyang matulad. Kaya ang ginagawa mo, you do things that would counteract yung kasalanan. Hingi ka ng tawad at the same time, magiging involved ka sa mga gawain na kung saan that will glorify God, that will train your spirit, that will train your mind, no? Para po sa para maging in line with God's purpose. Again, reading the Word, no? And prayer. And bukod doon, pagiging involved sa mga gawain where God is glorified. Di ba kasi, itinanong niya, doon sa mga busy sa mga things na
yung mga ginagawa na yung mga bagay na mga projects na mag-a-advance ng Kingdom of God, di ba? Pag busy ang isipan nyo, there is no more room for temptation, di ba? To set in. Di ba? Pag ako nga nagtuturo, sabi, natutuwa nga asawa ko pag nagtuturo ako kasi ang bait ko raw eh. No, kasi habang ako ay nag-aaral, nag-prepare, syempre kailangan pasensyoso ko, no? Tahimik lang ako. Kaya asawa na tonto okay, no? Diba? Ano nga sabi ni Paul dun sa ni Paul at the same book, chapter 3, verse 12 to 14, not that I already grasp it or have already become perfect. Si Paul saved na, pero para sa kanya, hindi pa siya kontento. Diba? Pero itong apostle na to na ang daming tinayin churches sa Europe, hindi pa siya kontento. Pero para sa kanya, kulang pa yun. Sabi niya, brothers and sisters, I do not regard myself as having taken hold of it yet. But one thing I do, diba? Sabi niya, forgetting what lies behind. Sabihin, ano man yung accomplishment mo, kalimutan mo yun, wala yun. Diba? Kasi halimbawa, let's say, makagawa ka na maganda, yung accomplishment mo. Kung if you will dwell on that, wala, hanggang doon ka na lang. Hindi ka maka-move forward. Kalimutan mo yun, tapos na yun eh. Move to something better. Take hold of the prize. Sabi, di ba? I press on toward the goal for the prize of the upward call of Christ Jesus. Ipagpatuloy mo. Hindi pa tapos ang laban. Habang tayo nasa lupa, tuloy-tuloy pa rin tayo. No? Strive for something better. Ngayon, bakit ito ginagawa ng Lord? Bakit ito ginagawa ng God? Bakit niya gustong baguhin tayo? Bukod sa nasib na nga tayo, pero gusto pa niyang tayo. Display the fruits of the Spirit. It is for His good pleasure. Verse 13 pa rin. Ngayon, after having received Jesus Christ, meron tayong confidence in any situation. Kaya ang ating immediate response, di ba guys, na binanggit ko kanina, pag may fear and trembling is always go back to Him, call on Him, kay God, kay Jesus, para tayo gabayan, para tayo turuan. Ngayon, yun po ang sikreto kung bakit ang mga Kristiyano they can face fear. They can face any difficulty in life. It is because of that. No? Yung ganong attitude. Dali po Anin ko lang yung aking kodiko. Ngayon po, pag na-discover po natin na the secret to handling yung mga difficulties in life is to trust God. Magkakaroon po ito ng panibagong perspective on how we view life. No? Remember po si Paul po, ang kanyang in-address ay in church. At saka ang sinasabi rito yung manifest ng spirit, yung works, he is not talking about Sunday service or worship service. No? Ang sinasabi niya, ang tinutukoy niya, yung ating attitude as we go out sa mundo. Hindi po sa church. Kasi tayo lang. Wala siguro tayong babaguhin dito. No? I mean, wala tayong siguro isa-save dito. Lahat tayo save na. No? Yung ating attitude, yung how do we conduct ourselves outside the church. Yun po ang sinasabi ni Paul. Ang sinasabi niya dito, ngayon, pag meron ka ng bagong perspective, how you view life, pagdabas mo sa mundo, ano man ang iyong sitwasyon, confident ka na. No, kasi you know how to handle things. That means kung may problema ka, hindi ka na matatakot. You can act accordingly how God wants you. No?
yung sa anumang sitwasyon mo, kaya ikaw ay nasa trabaho, okay, sa classroom mo, kung ikaw ay nasa palengke, sa bahay, ano man yun, nakikita sa'yo yung effect ng Spirit, kung ano ang dinudulot sa'yo, yung bagong buhay. And God takes pleasure in that. Kasi nakikita niya, ito yung anak kong ito, di ba, talaga nagmamanifest sa kanya, nakikita talaga yung pagbabago sa kanya, nakikita through him or her, I am being glorified. Naitataas ako, nakikita na dahil ako ang Diyos niya, kaya ganun siya. Kaya ganun ang mga kabahay niya, kanyang mga office mates, kanyang mga classmates, ganun tingin sa kanya. Alam na Christian siya, kaya ganun siya. And I am pleased. Yun ang dating kay God pag we are acting according to what He desires of us. Kung tayo ma-act ng tama according to yung dapat maging dapat maging standard na rin as a Christian. If we act like that, He is pleased. At diba yun ang essence of relationship? Gumagawa tayo ng bagay sa ikasisiya ng iyong karelasyon. Diba? God is blessing us. Gusto niyang pagpalayan tayo because He wants us to take pleasure in Him. And tayo, on the other hand, we live our lives according to what God expects us to, because it is our desire to please Him. No, magbigayin tayo ng pleasure sa isa't isa kay God. No, siya sa atin, tayo kay God. Tsaka, when you think about it, di ba? Di ba napaka-wonderful, di ba? Ako, di ba? Ako, with all my flaws and imperfections and my faults, ako, si June, makulit, pero may kakayahan pagbigay ng pleasure sa akin, Diyos. Di ba? Yung mga iba sa atin, di ba, yung mga asawa natin, di ba, lalo na yung mga asawa natin pag work at home at hindi mo makausap. Kasi pag kinakausap mo, huwag mo istorbohin, may ginagawa ako. No, ganoon yung mga di ba? Yung mga asawa mo, naiinis sa'yo no? Minsan, hindi pala minsan, madalas. No? Pero with God, I can give pleasure to Him. Di ba? Ako, di ba? And it is an honor, a privilege that we, sa ating katatayuan, sa ating kalalagayan, ano man ang sitwasyon, we can give pleasure to God. At ito gusto ng Diyos. Not necessarily na mag-mission ka sa Africa o sa North Asia, gano'n, sa mga liblib na puok. No? Maybe some of us will be called to do that. No? Pero hindi lahat. Isipin niyo po na kung lahat tayo, pastor, sino pa nakaupo dyan? No, hindi po lahat tayo. Lahat, ang gusto ng Diyos, kahit kung anong ating sitwasyon, kahit ano yung ating occupation o calling, doon makita yung kanyang glory working in us. No? Natin kailangan na yung magaling kang missionary. Pero again, sabi ko, siguro iba sa atin gano'n. Pero hindi lahat gano'n. For those of us na hindi gano'n, just being ourselves, living our lives, simple lives, but giving glory to God through what we do, through how we act. That is enough for Him. That will give Him pleasure. Gawin po natin ito without grumbling or disputing. Blameless and innocent above reproach. Sa verses 14 and 15. Alam nyo yung mga Kristiyano na sinasabi na na sila ay Kristiyano tapos panayangal, hindi po ito nakaka-contribute sa advancement ng kingdom. Bakit? Kasi walang evidence of being saved. Kasi ganito, kasi ang mundo, they can't see Christ, At tayo ang maging representative ni God sa kanila. Ngayon, kung tayo ay aangal din, magreklamo, ano ating witness? Sa mga bagay na pag tayo nahirapan, angal tayo, ba itong yung amo ko, talagang makulit, pinagsasan pinaggagawa
Kung ano pinapagawa sa akin, hindi naisip yung blah, 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 etc., etc. No? So, kung ano yung ating kasama sa trabaho, yung ating kapitbahay, pag ganun, ano ang kanilang maging reaction? Wala pa tayong pinagkaiba. Para lang tayo. Nagreklamo ako, nagreklamo ka rin. No? Wala. It's just the same. No? Siguro, para tayong mahilig sa sports, para tayong mahilig sa music. Although ang music ko, rock and roll, ikaw, music mo, religious, pero wala, ganun lang. Di ba? Kahit na, di ba? Kahit na patugtog ka ng yung player mo, no? Ang lakas pa ng tugtog, yung talagang pinagmamalaki mo, yung mga music mo, mga Christian songs, Christian music. Pero hindi mo nakikita sa ugali mo. Di wala epekto. Di ba? Wala rin. Sabihin lang niya, mahilig ka pala sa music, ako rin. Di ba? Iba nga lang tayo ng taste sa music. Pero that's the only difference. No? Ganun lang. They will simply say in terms na, ano lang. Parehas lang. Kung tayo akto ng ganun, how will they be attracted to God? Actually, yung mga tao na, paminsan-minsan may mga tao na naliligaw sa church and then they will be saved. They will go on their own decision. Bakit? Because sawa sila sa mundo. Sila rin, siguro, may mga tao na gano'n na nangungusap ang spirit that they themselves will decide na tama na. Pero kahit wala nag-evangelize sa kanya, they will just decide. That is the spirit working on them. At pupunta sila sa church. Ngayon, kung ang church na pupuntahan nila, wala rin difference, parehas na ng mundo, useless, hindi rin siya hindi rin siya mag-remain, hindi siya, sayang yung opportunity na ibigay sa church na yun, no? Hindi tayo ganun. Amen? Sige. No? Ang isa pa, being united in purpose, actually, kung walang nagrereklamo, it is the sign na we are indeed saved by Christ, and Christ is the one sent by God. Sabi ni Jesus doon sa John chapter 17, verse 22 and 23. Sabi niya sa kanyang prayer kay God, Father, di ba, ang dalangin ko, itong mga anak mo ito, they will be united. Bakit? Para doon makita yung evidence of love, of unity, and then maniniwala ang mundo that it is I, that it is you who sent me. Kasi nasa kanila yung trademark of love, of unity. Isa pa po, di ba? Isa pa. Sino ang nag-save sa atin? Si God, si Jesus. Sino ang sanctify? Si God. Sino ang nag-work in us? Si God. Kung tayo nagreklamo, kaya tayo nagreklamo? Kay God. Kasi lahat ng ating sitwasyon, siya ang gumagawa Kung inaangal mo yung sitwasyon na kung kinatatayuan mo, kinalalagyan mo, ang inaangalan mo, ang Diyos. Kasi nagpe-pray ka, Diyos ko, baguhin mo ako, ganun, ganito gusto kong ma-attain. So ang gagawin ng Lord, ipapadaan ka sa proseso na kung saan mababago ka. Kaso, ayaw mo, aangal ka. Bakit ka pa nag-pray? Aangal ka pala, no? Ako po, no, itong part na to, no, totoo lang po, no, while I was preparing this, lalo na yung sa humility, portion of humility, pinag-aralan ko, meron po mga pagkakataon talaga na natitest ang patience ko. No, yung bang gigit-giting ka sa bus, no, yung tapos sa unahan ka sa pagpila sa pagkain, nagmamadali ka lang, naku, malapit na mag-line, kailangan kong gagawin sa trabaho, no, tapos meron pang yung dudungguling, yung babanggain ka, hindi magsasorry, yung bang talagang itatest ka, no, buti lang, nagpe-prepare ako, no, kasi naiisip ko yun naiisip ko po yun God is allowing you to experience these things para tayo po ma-refine. Yung gusto inaasam mong pagbabago, nasa rin yun. God will cause you dumaan doon. Pero ikaw din, nasa yan yun kung susundin mo yung kanyang leading.
So ganun po, let's remember na po, di ba sabi natin, God is in control of everything, di ba? Kaya we believe na ano man po yung mga ating kinakaharap, God po ang nagpapahintulot nun. And sabi ko, He is in control. Di ba? Tsaka, bakit ginagawa ng Diyos yun? Para ba tayo mahirapan? No, hindi. Para tayo ma-refine. No? Gusto ng Diyos, maatin natin yung yung perfection. Or, close to it. Christ-like perfection. No? Listen, ito, nasa slide ko, pero hindi ko nabanggit. God will not go to the extent na bibigay niya ang kanyang anak para mamatay, para sa atin, para tayo i-justify, sanctify, tapos pababayan lang tayo. No, hindi ganoon ng Diyos. No? Lagi niya tayong kasama. Kasi gusto niya tayong mag-improve, gusto tayong magbago, gusto tayong to rise up, to shine as lights in the midst of a crooked and perverse generation. Sa verse 15 po yan. No? We have to live differently than the world around us. Kasi ang focus ng mundo ay nasa physical. Tayo po, our standard is in Christ. He is our authority. No? Diba? Kasi ang mundo ngayon, ang kanilang mga energy ay, ang kanilang lakas, ang kanilang mga thoughts, ang kanilang oras ay naka-focus on accumulating wealth, prestige, honor. No? Excuse me. Hindi niyo ba napansin sa mga kumpanya, di ba? Nagtatrayduran para maiangat ang posisyon. Kailangan ipakita niya sa amo niya na mas magaling siya kaysa doon sa contender na kung isa ka lang ipopromote, mas willing siyang ipromote. Hanggang sa ma-promote na siya, kapatid na niya, amo niya, papakita naman niya, mas magaling siya doon para ma-promote ulit siya, di ba? It's a never-ending struggle, di ba? At sa mga mayayaman, di ba? Bakit gustong yumaman? Gustong magkapera, gustong control. At yung ang focus nila is in this, mga things that are temporal actually. Yung kanilang time on earth is sa ngayon, ang lifespan? Wala pang 100 years ang lifespan ng tao sa mundo. And then, gugulin mo lang sa mga ganung bagay na temporal, na walang eternal value. Sabi nga ni Pastor Elsa, di ba? Focus on things that are eternal. Yung, kung ano ang meron ka ng walang katapusan, doon ka mag-focus, doon ka mag-invest. No? The world is talaga naman, no? Yung trend ng mundo ngayon is getting worse and worse. Di ba? Ngayon, ang inaano nila, yung relativism. Ano yun? Yung relative. Yung lahat na lang, okay, depende sa kung anong gustong paniwalaan. Di ba? Ngayon, ilan na ang sexes? Marami na, no? Yung mga ibang babae, I think myself as a male. Yan man mga ibang lalaki, I think of myself as a female, no? Kaya sa US, yung isang correctional na mga babae doon, mayroong mga lalaki na in-identify nila ang kanilang mga sarili as females. Kaya ang ginawa, sinabi sa mga babae, ayun, may mga nabuntis. Diba? It's nakakalungkot. Common sense naman talaga. No? Bakit magagawin yun? No? Pero, yun ang relativism eh. Kung ano okay sa'yo, di ba? At saka yung evolution, widespread na. Talagang itinuturo na talaga sa schools. No? Instead of creationism, evolution na ang tinuturo. No? Pero, alam niyo po, nung unang lumabas yung mga unang panahon na map na ang human DNA, maraming mga nag-react, mga religious groups. Kasi yan? Kasi patungunin sa sa mas malala ang maging resulta. Kasi biro mo na map na yung DNA, no? Pero alam niyo po, sa isang banda, merong magandang point doon. Alam niyo bakit? Because of DNA mapping, lahat po ng theories ni Darwin sa evolution na disprove, debunk,
because of sa DNA. Wala pong basis because of nung lumabas yung studies ng DNA, lahat ng theory ni Darwin sa evolution, walang basis. Hindi makasupport yun. Pero, by that time, na-spread na ang study about evolution. Tinuturuan sa school. Which is malungkot. No? Kasi, and people are still insisting on it. No? Pero, tayo, we should hold on to the fact, to that, kung ano yung totoo, kung ano yung tunay. No? Pati yung mga morals, no? It is na-erode na. So, sorry po, lumaba ng oras ko. Sandali na lang. No? No? Sin is not only tolerated, it is promoted. Tapos niyo ba dati, di ba? Dati, I can still remember na yung mga mga anak sa broken marriage, out of broken marriages is mayroong stigma, no? Pero ngayon, okay lang. Hindi naman dapat i-condemn, wala silang kasalanan. Pero the point is, parang nagiging normal na. No? It is accepted na. Sa US, 50% of all marriages will end in divorce. 50% po. Normal na yun. No? At saka wala na yung gagawin nila yung the topic of sex is now parang na lang. Sa mga sitcom, sa mga palabas, accepted na. Parang it's a way of life na. Nape-perverse na po yung ating ating morality. Tayo po as Christians, we are here to control it, to act as to make a difference, no? Kasi dala po natin ang authority of God, ang salita ng God. We must live it because we are kayo po ang ang sabi ni Jesus, we are the salt of the earth. Tayo po ang ang nag-prevent para po yung kabulukan ng mundo ay ma-prevent. No? Kasi di ba ang salt, saan nilagay ang salt? Para ma-preserve ang mga pagkain. No? Doon sa mga yung mga nag-iimbak ng balat. Dati po nasa tannery yung mga balat nilalagyan ng asin. Kasi hindi pa i-process, naka-imbak doon para di mabulok, nilalagyan ng asin. Yun po ang ating function as Christians, to be salt of the earth. Panatiliin yung natitirang decency of humanity sa mundo. Salt and light. No? Let us still proclaim, no? Sa Revelation, meron pong 2 truths na pinaproclaim sa langit na nireject ang mundo ngayon. Yung una is God as creator. Pangalawa, as Jesus as Redeemer. Kung basahin niyo Revelation, yun po laging sinisigaw ng mga tagalangit. Pero dito sa mundo, yun po ang nireject. So, let us make a difference, no? Be as Christians, let us make a stand dahil we are called to that. No? Amen. So, sa conclusion po, bilang conclusion, nasa conclusion na po ako. Ang guarantee po ng ating eternal life ay nasa Diyos, no? At this moment, marami po sa atin marami pang dapat baguhin. We are still not perfect, no? Pero ito po tanda natin. Ang Diyos po ay nag-invest na sa atin. He has given His life for each of us. That the fact is, nandito kayo is proof that you have been called. No? And let me tell you this, no? Ang Diyos po, hindi nag-i-invest ng palugi. Tandaan niyo yan. Don't think yourselves as failure. Meron po tayong kalalagyan sa Diyos. Meron tayong purpose. Siguro, katulad ko, siguro sa akin, Lord, break even pa lang, no? Pero break even pa lang, di pa tumutubo. Pero I believe and have confidence na with all my flaws and imperfections, God is still working in me to work out my salvation and to give Him pleasure. No?
He is doing that para po tayo ay ma-develop. We will be whatever He wants us to be. Ang guarantee po ng ating eternal life is God mismo. He is working in us, we are being energized by Him para sa ganon, we will live our lives as a testimony of His holiness, of His glory, that others may be led as well to Him. Salamat po. Let's pray po. Panginoon, salamat po, Lord God, sa oras na nagdaan. Salamat, Lord, for the proclamation and study of your word, Lord. Salamat po sa paggamit mo ng iyong lingkod, Lord God. And I pray to Holy Spirit, i-sanctify mo, Lord God, itong mga katurong ito, itong mga words na ito, Lord God. Na ito po, Lord God, itingi mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso, sa aming mga katauhan, Lord God. And always be reminded, Panginoon, of the price that you paid for us, Lord. Hindi po namin sayangin ito, Lord God. And kunin na, take, Lord God, bawat opportunity sa aming buhay. Makita pa namin ito, Lord God, as a chance to prove, Lord God, to show that you are indeed working in us. Pray, Lord God, na sa aming pong mga dadaanan, Lord, mahina po kami, Lord God. We are prone to sin, to give into temptation. I pray to the Holy Spirit to strengthen us. Gabayan niyo kami, Lord God, sa aming mga kahinaan, kayo pong aming maging kalakasan, Lord God. Sa aming pong mga suliranin, kayo pong aming maging kalutasan, Lord God. Always cause us and enable us to think clearly, to do the right thing, to make the right decisions, Panginoon. Especially for Lord God, yung mga bagay, Panginoon, that would make a difference, Panginoon, na sa ganun, Lord God, makita ng mga tao ng mundo that it is you, Lord God, who is working in us. Pray, Lord God, na pagpalaan niyo po kami, Lord God, that we, Lord God, in turn, will be a blessing to others, Lord God. We will move forward, Lord God. We will take this life, Lord God, and live it according to your ways, Panginoon, according to what you desire of us, Lord God. So that ultimately, Lord God, ang lahat ng papuri, Lord God, ang pagkasalamat, Lord God, ay babalik sa inyo, Panginoon. At Lord, gaya po, Panginoon, ang sinabi niyo po, Lord God, I will quote, Lord God, sa Ephesians, now to Him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works with us, to Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen po. Amen. Amen. Let's just worship the Lord. Habang buhay magpupuri sa'yo, walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit. Yes, let's take this time to worship the Lord. Hindi tatanghal sa buhay mo, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa
Panginoon, sa pagsisimula ng buwan na ito, napakaganda po ng iyong mga paalala sa bawat isa. Ang dalangin namin, Panginoon, sa aming buhay, lagi ka po namin i-acknowledge, lagi ka po namin i-recognize. Totoo po, Panginoon, pag wala ka, kung hindi niyo po kami sasamahan, wala po kaming magagawa, Panginoon. We need you more than ever, O God. Totoo po yung sinishare ni Brother Jude that the world is getting worse and worse. And Panginoon, mas kailangan po namin kayo kaysa sa dati. Mas kailangan po namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu. Kaya nga po, Ama, sa oras na ito, hinihingi po namin, Panginoon, ang iyong gabay, ang iyong pagsama, ang iyong paggalinga, ang iyong proteksyon sa bawat isa po sa amin. Hindi po namin kaya ito mag-isa, Panginoon. Kailangan ka po namin. Santong Espiritu, samahan at gabayan niyo po kami. Palakasin niyo kami sa araw-araw. Ilayo niyo po kami sa lahat ng tukso, Panginoon. Palakasin niyo ang aming espiritu. Alam po namin kung paano po kami lalakas. Kami po ay mananalangin, magbabasa ng iyong salita. Gawin niyo po kami, Panginoon, na sumusunod sa iyong salita. Magiging matagumpay po kami, Panginoon, kung kami ay susunod sa inyo. Kaya po, Ama, ang dalangin namin, Panginoon, lagi po kaming tumawag sa iyo. Lagi ka po naming hingin yung pangunguna niyo po sa aming mga buhay. Totoo po, Panginoon. Totoo, Panginoon. Hindi po namin kayang mabuhay sa mundong ito kung hindi niyo po kami sasamahan. Kaya po, Panginoon, minsan pa, hayaan mo ng iyong Santong Espiritu ang patuloy pong gumabay, sumama sa bawat isa po sa amin. Hindi lang po sa amin, Panginoon. Even, Lord, extend it to our families, to our loved ones, oh God. Lord, mas kailangan po namin kayo. Kailangan po namin kayo, Panginoon. Kailangan namin kayo. Yes, Lord, yes. Shall we all just cry out to God even right now? Let's just ask for His Holy Spirit to help us and fill us and empower us. Just acknowledge that indeed, without the Lord, we cannot do anything. We need Him more than ever before. Yes, just open your mouth and acknowledge God. Ask for His help, for His favor, for His protection. Yes, open your mouth and ask God to fill and refill us with His power, with His strength, with His victory, Lord. Yes, yes, Lord, we need you, we need you. Just empower us, oh God. Empower us even right now. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. You are feeling, Lord, and filling each one of us, oh God, with your power, oh God. For indeed, Lord, as you fill us, we can do all things through Christ who strengthens us. Kaya po namin paglabanan ang lahat ng bagay. Kaya namin mamuhay ng matagumpay sa mundong ito dahil ikaw po ang aming kasama. Salamat po, Panginoon. Salamat po. So we just extend our hand. Mabut po tayo ng isang katabi po natin. So we just hold our brother and our sister. Yes, shall we just pray for our brethren who is on our right? Panalangin po natin yung ating kapatid na nasa ating kanan. Extend po natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid. Sabihin po natin sa ating kapatid, kailangan kita, kailangan ko ang panalangin mo, kailangan ko yung paggabay mo sa akin, kailangan kita, kapatid. Yes, let's just pray for our brethren who is on our right and acknowledge that we need one another. We need one another. Pero sa ating Panginoon, kailangan natin ang bawat isa na gagabay sa atin, tutulong, sasama, magpapaalala. Yes, Lord, we just extend to you our brothers, our sisters na kasama po namin, kahawak kami
Hallelujah. Kami po yung aagapay sa kanila, Panginoon, sa bawat isa. Yes, yes. Extend your prayer to those brethren who is on your left. Bless them. Pagpalain niyo po yung ating kapatid na ating pong kahawak sa ating kaliwa. Just entrust them to the Lord. Yes, entrust them to the Lord. Yes, kapatid, ikaw yung aking accountability. Kung ako ay naliligaw, tapikin mo ako. Kung ako ay naliligaw, palalahanan mo ako. Yes, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, yakararabasi, kararabasyante. Yes, Lord, let your love, Lord, just flow and overflow upon the lives of my brethren. Even right now, Lord, let that love, Lord, that comes from you, just overflow upon each life, oh God, upon each one of us. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, let your love, Lord, namadawa po ng bawat isa, yung pag-ibig na nagmumula sa iyo, through us, oh God, nakakaling po sa amin, maihawa po namin ito, dumaloy po ito sa amin, mga kapatid. Yes, Lord, let your love, Lord, just flow, flow, maramdaman po nila yung pag-ibig niyo, yung pag-ibig namin, mga kapatid, may bahagi po namin ito sa bawat isa. Yes, shikararabarabasi, kararabasi, kararabasyante. Yes, Lord, shikararabasi, kararabasyante. Urarabasi, kararabasi, kararabarabasi, kararaba. Yes, Lord, let your love just flow and overflow within each one of us, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, let the love of God just flow in us. Let the love of our brethren just flow in each one. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yes, Lord. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa palamigtan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa Yes, amin. Lord. We will worship you. We will glorify your name. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Panginoon, sa oras pong ito, sama-sama po namin itinataas ang lahat po ng mga manggagawa. Kami po ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin. And even, Lord, all the laborers, the workers, Lord, sa buong mundo, Panginoon, sa aming bansa, sa lugar na to, sa Singapore, ang bawat isa po sa amin, Ama, patuloy po namin itinataas una ang aming buhay sa iyo. Ama, samahan niyo po kaming patuloy sa aming pong pagtatrabaho sa lugar na to. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, ng katalinuhan upang patuloy po kami makapagtrabaho sa lugar na to. Give us, Lord, that strength that comes from you. Lord, kung sa aming lakas lang namin, hindi na po namin kaya, Panginoon. Subalit, hayaan mo na sa oras na to, as we pray for each one of us, and as we pray for all the workers, oh God, let your strength be upon them. Let your wisdom, oh God, be upon them. Let your presence, Lord, be upon them. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon. Palakasin sa araw-araw. Ingatan, samahan, gabayan, Panginoon. Bigyan ng mahabang pasensya, Panginoon, upang magawa po namin yung mga bagay na ipinapagawa niyo pa po sa bawat isa sa amin. Lord, itinataas po namin lahat ng manggagawa sa iyo. Ingatan at paboran niyo po sila, Ama. Bigyan niyo po sila ng pabor sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga employers, oh God. Bigyan mo po sila ng increase, Lord, sa lahat ng areas ng kanilang mga buhay. Salary increase, oh God. Favor from their employers, Lord. Yes.
pagsama po sa bawat isa. Lord, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Bless them, strengthen them, give them victory, and even, Lord, that joy that passes all understanding, because the joy of the Lord is our strength. We can do all things through Christ who strengthens us. Ikaw po, Panginoon, ang aming sandigan. Ikaw ang aming kanlungan. Sa iyo kami aasa, Panginoon. Sa iyo kami kukuha ng lakas. Marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa. Patuloy niyong iparanas ang iyong presensya, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong pagsama, Panginoon, sa araw-araw. Salamat, Panginoon, salamat. Dahil kahit kailan, hindi niyo po kami iwan, hindi niyo po kami pababayaan. Marami pong salamat, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinaparangalan, pinapapurihan, dahil mabuti kang Diyos, mabuti kang Diyos. Nagmamahal ka sa bawat isa sa amin. Lahat ng papuri, pagsamba, parangal at pasasalamat, ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Let's give our best clap to our God, to the King of Kings, to the Lord of Lords, to our everlasting Father. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Let worship arise! Hallelujah! Thank you, Jesus! 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 Salamat, Panginoon! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! All praises belongs to you. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! God bless everyone. Marami pong salamat. See you tomorrow for our second day of our tarrying. And of course, lahat po ng ating narinig at natutunan ngayong hapon, baunin po natin ito at ikabuhay, at magugulat po kayo kung paano patuloy na mararanasan nyo ang kakaibang buhay sa ating Panginoon. Ang sekreto lang po talaga ay pagsunod sa lahat po ng ating naririnig. Amen po ba? Amen. God bless everyone. See you tomorrow and see you on Sunday for our worship service. Sige po, tayong lahat ay